Attention all Filipinos, SS members at iba pa. 2,000 pesos na bagong monthly cash assistance sa Uplift Assistance Program, sino nga ba ang makakakuha? Official press conference, panoorin po natin ito. Magandang araw po sa ating manonood and welcome po muli dito sa ating channel na Chachas TV at iba pa. Attention po sa lahat ng Pilipino, kabila ang mga SS members at iba pang mamamayan. Naglabas ng mahalagang detalye ang pamahalaan tungkol sa Uplift Assistance Program na maaaring magbigay ng hanggang 2,000 pesos na buwan ng cash assistance sa mahigit 7.5 milyong poor, near poor at low-income households. Sa isang official na press con, tinalakay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang PSA, SSS at DEV kung sino ang maaaring maging kwalipikado at paano ipatutupad ang programa. Sino nga ba ang makakakuha ng ayuda, magkano ang matatanggap at ano ang mga susunod na hakbang. Muli po, hindi siya para sa lahat, pero dapat mong malaman ito. Malay mo kasama ka dito. Ito po ay may qualifications. Ating panoorin po ang mahalagang detalye sa official press conference at no copyright infringement po. Ito po ay publicly lived or streamed by the DSWD po. Panoorin po natin ito. Tungkol doon sa inanunsyo kahapon ng ating mahal na Pangulo. Simulan ko lang na meron kaming mga binibigay na. Nahawak nyo na yung mga kits, no? Irene, hindi pa raw nabibigay sa kanila. JC, meron na lahat, ikaw lang wala. Hindi ka namin binigyan. Sinadya namin, hindi ka bigyan. Naloko lang. Galit si Irene sa'yo eh. Mas maganda, we'll follow up the kids. Kasi it'll be easier for you to follow with the... It is, but we'll just follow through with it. Nandiyan naman yan eh. So magandang tanghali, kahapon inanunsyo ng ating Pangulo yung Uplift Assistance. Ito na yung pivot or yung next stage ng ating tulong pinansyal para sa ating mga kababayan in light of the energy emergency. Now, sa unang slide na unfortunately hindi kayo binigyan, but can we flip to the next slide? I think may magpa-flip. Yan. So, ang total number ng households na makikinabang ay 7.5 million households. Paano natin to pinangkat-pangkat? May tatlong pangkat na nabubuo. Ang unang pangkat ay binubuo ng 3.5 million na households o kabahayan na yan yung mga 4-piece beneficiaries natin, pati na rin yung walang gutom program beneficiaries. Ang walang gutom program beneficiaries, for everybody's information, sila yung tinatawag na food poor. May 750,000 tayo na food poor household. So, poor and then the food poor. The food poor is the lowest, yung pinakamababa na talaga ang kinikita. Ang pangalawang pangkat natin ay binubuo ng 2.5 million na kabahayan. Yan naman ay yung mga tinatawag nating poor na hindi 4-piece kasi meron tayong ganong klaseng mga pamilya, di ba? Kasi remember, sa 4-piece may qualifier, kailangan meron kang mga anak. Pero meron tayong mga kababayan na hindi nagko-qualify sa 4-piece dahil wala na silang mga anak, pero itinuturing pa rin nating mahirap. On top of that, kasama rin dito yung tinatawag ng DepDev na near poor. Yung near poor, ibig sabihin sila yung mga, kumbaga, ito yung poverty line, the poverty threshold, nandito lang sila. Ibig sabihin, nakapatong isang kalamidad, isang krisis, isang sakuna, isang sakit sa pamilya, maaring bumaba na sila into the poverty, below the poverty line. Ang pangatlo, binubuo ng 1.5 million na kabahayan na hinango natin sa SSS database na tinatawag naman nating low income na mababang kinikita ng mga mamamayan natin. Low income earners. Now, let's go through it briefly. The next slide will explain yung 3.5 muna. Group 1. Paano natin sila hinanap? Matatandaan nyo, may database naman tayo existing ang 4-piece at ang walang gutom. So sila rin yon. Ano ang matatanggap nila? One time na 2,000 pesos. Isang beses lamang. Pangalawa, paano naman natin ibibigay sa kanila yon? Ibibigay natin sa kanila yon pamamagitan ng kanilang land bank ATM accounts, hindi na manual. Kasi remember, meron naman silang ATM kung saan nila kinukuha yung cash grants nila. Doon natin ilalagay yung karagdagang 2,000 pesos. Now, para sa walang gutom program, kasi kakaiba tong program, ito yung nasa baba, food credits kasi yung nasa ATM nila, hindi cash. So, pag nag-food redemption sila, isasabay na lang natin yung pagbigay ng cash. Hindi kasi cash binibigay yung sa walang gutom program. Now, the next slide, group number 2. Ito yung 2.5 million na mga pamilya na tinatawag natin na near poor or yung mga poor na hindi 4-piece. Ano ba yung near poor? Yung near poor, yan yung 25% pataas sa poverty threshold.
Ibig sabihin, kung yung kinikita na, kung ito yung poverty threshold, mamaya pwede naman yung itanong sa katabi natin sa PSA or sa DepDev, 25% on top of that yung sahod nun. Ibig sabihin, yung income, sorry, hindi sahod, kundi yung income, 25%, hinanap natin sila. Now, paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to, tulad ng binanggit ng ating Pangulo, mula sa CBMS o yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority. So, wala tayong kinukuwang ibang listahan. Ano ang matatanggap nila? Magkano? Tigda 2,000 kada buwan for the next 6 months. Paano nila matatanggap to? Sabi ng ating Pangulo, digital. Tama po yun. Pero sa unang pagkakataon nito, dahil bago tong mga to, wala silang mga ATM sa record sa atin, magma-manual payout tayo sa unang pagkakataon. Bakit kailangan gawin yon? Para ma-verify natin. Again, buhay pa ba itong mga beneficiary na to? Kasi remember, the CBMS was 2023, so maaring wala na doon yung tao, maaring pumanaw na. We wanna make sure kasi we wanna make sure na yung mga beneficiaryo ay totoo na mga individual. Pero pagkadating doon sa payout, starting na to next week, makikita nyo pagka-payout ng first 2,000, so alam na natin na validate natin na totoong tao siya, ikukunin na rin namin yung digital wallet niya o yung e-wallet niya, yung GCash number niya. Kasi wala kami noon eh. Para pagdating ng next succeeding na payout, puro through their e-wallets na or land bank account kung meron sila. Alin man sa dalawa. Kaya napaka-importante nung first stage na manual muna to validate and to get their e-wallet, GCash or Maya numbers, and as well as their ATM accounts. Itong tatlong pangkat na, well, I'll go through it. The third group naman, yung tatlong pangatlong pangkat. Ito yung 1.5 na mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya na mababa ang kinikita. Later on, pwede nyo naman itanong, pero mas mabilis na lang na tignan natin dito sa table. Kaya nga sa inyo binigyan namin ng table. Una, kinuha namin sila mula sa CBMS ulit, ipinasa sa SSS to cross-check. Now, sa SSS, ang naging alituntunin nila, dapat yung monthly salary credit ay 20,000 pesos pababa. So, this is minimum wage, actually. Nakapag-contribute ng once man lang in the past year, at meron silang disbursement account na naka-enroll sa SSS as of April 30, 2026. So parang 2 months ago. Bakit importante yun? Kasi doon nga natin i-credit na lang yung 2,000 pesos. Ano ba makukuha nila? 2,000 pesos kada buwan for the next 6 months. And tulad ng sinabi ko, automatic na i-credit ng SSS sa kanilang enrolled disbursement accounts. So if you can look at the difference, yung group 2 kaya may manual na first step kasi we need to validate and enroll their preferred disbursement account. E-wallet ba yan? ATM account ba yan? A basic deposit account to be exact. Now, kailan to sisimulan? Itong tatlo. Yung sa pangkat number 1, as early as Tuesday, tapos na yan kasi nasa ka-credit lang yan. Ganun din next week, tapos na rin yung group number 3. Yung group number 2, sisimulan na natin yung manual payout at validation and enrollment ng kanilang mga digital accounts starting next week also. Nationwide, tatakbo yan. Ang goal natin, matapos ang malaking porsyento or almost all of this by the end of month of July. Yun ang mandato ng ating Pangulo. Now, I don't wanna bore all of you kasi alam ko tanghalian na, pero allow me to just bore you a bit. Just to give you, baka masagot ko na kasi maaari nyo pang itanong. The next slide is a slide prepared to us by our consultants from the PIDS. Alam naman natin that the DSWD relies heavily on PIDS. This is a study vetted also by DepDev. We pinasa namin to sa kanila. Galing to kay Professor Toots Albert, one of the PIDS fellow who did this in behalf of DSWD. We asked them to simulate it. Para madali na lang intindihin. Ang bilang ng mga mahihirap na mga kababayan natin is 14.880 million bago nagkaroon ng energy emergency. Ang sinasabi nito, kung wala tayong gagawin, ibig sabihin wala tayong pagkilos na gagawin, lalaki to ng almost 16.222 million. Lulobo siya. Ibig sabihin, maraming mahirap na lalalim sa kahirapan at yung mga near poor mo, kanina na binanggit ko, babagsak yun paloob sa kahirapan. Pero tignan nyo yung numero, yung may color green na 15,004, yan ang magiging bagong bilang ng mahihirap kung gumalaw tayo. So ibig sabihin, konti lang yung madadagdag. Kasi with this intervention, mapipigilan natin yung mga mahihirap na lalong lumalim sa kahirapan at yung mga near poor na tinatawag natin, yung nakalabas na sila, lower middle class ngayon, if I may use it. Delikado kasi na pag wala tayong ginawa, isang ganitong shock. Ito ngayon sinasabi nila, one sickness away, one calamity away, one death away from spiraling back to poverty. So if you can see, dahil dito sa programa na to, 1.2 million na pamilya, 1.2 million na pamilya ang ating individual ang ating mapoprotektahan. Ibig sabihin, dahil sa intervention na to, mapipigilan natin ang 1.2 million na Pilipino na maging mahirap. Kasi tingnan nyo, again, 14.8
ang current na bilang ng mahirap na Pilipino. Pag wala tayong ginawa, aakyat yan to 16.2. Pero kung gumalaw tayo, 15 million lamang. So, ito yung sinasabi natin na we are trying to protect the most vulnerable of our society para masigurado natin that the gains this past 4 years, diba? Bago nangyari itong energy emergency, ay misigurado natin na hindi mabura because of this ongoing energy emergency. Now, kung titignan nyo yung komento sa tabi, sa 1.2 million na yan, halos 1 million yan ay near poor. Ibig sabihin, we're stopping them from slipping into poverty. Ito yung lagi kasing tinatanong sa amin, paano yung isang kamatayan na lang, isang krisis na lang, babagsak na. So we're stopping them from going into poverty. Malaking bahagi na itong disenyo ng programa na to ay para masigurado na they don't spiral into it. If you look at it, around 1 million ang mapipigilan natin pumasok sa kahirapan because of this intervention. Next slide. Again, kung tinatanong kami kumbaga ito yung table that will show you may system loss ba sa ginagawa. Dahil sa design na to, 70% ng program ng mahihirap natin makakatamasa ng uplift assistance. 94% naman sa hanay ng mga near poor at yung mga iba pang low income. At 10% yung lower middle class. So ibig sabihin there's something in it for everyone. Yung lalabas na assistance, again, 70% ng poor matatamaan natin, makaka-access. 94% ng near poor makaka-access niyan. At yung iba, 36% ng low income pero hindi siya near poor. Meron kasing ganung category. So you can see na it's spread. Hindi lang yung maririnig natin na, again, bagamat kami yung departamento na tumutulong sa mahirap, hindi lang yun ang mandato namin. Ang mandato namin is protektahan ng lahat para hindi pumasok sa kahirapan. Last slide. Now ito again, I'm sure pag binigay nyo ito sa mga office nyo, sila naman ma-interpret nila to. Bakit saan namin hinango yung 2,000 pesos? Bakit 2,000 pesos? Itong simulations na lahat na pinapakita namin are ADB simulations. Ang tinataya ng ADB na itong energy emergency, ang nawawala doon sa pinakamahihirap natin, the bottom 20%. Doon sa bottom 10%, 790 pesos ang nabubura sa kanilang purchasing power. Ito natalakay rin to sa Senado nung pinatawag kami, nung Protect Committee, kung saan nakita doon, tinanong kami, anong gagawin natin kasi nagkaka-inflation, nababawasan yung purchasing power ng ating mga kababayan, at pag nabawasan yung purchasing power nila, ang mga nangyayari dyan, kagutuman, food insecurity, yung mga basic needs baka hindi na mabayaran, hindi makapasok ng school. So for the lowest decile, yung pinakamahihirap, 790 pesos ang nawawala. So pag binigyan mo sila yung pinaka nasa dulo, doon sa dulo ng red na arrow, makita nyo, pag binigyan natin sila ng tigda 2,000, it takes into account the moving inflation numbers. From negative yung purchasing power, magiging positive 270 pesos. Ibig sabihin napalitan natin. So theoretically, walang magugutom. Hindi sila mababawasan yung purchasing power nila kasi government restored it. And then, pagdating naman sa second lowest decile, yung bottom 20, the second lowest decile, ang tinatansya na mawawala sa kanila is 1,094 pesos. Kaya nga sa kanila nakatuon yung design kasi mas malaki yung impact sa kanila. Kaya at 2,000 pesos, mako-compensate natin yun and babalik at least to positive 627 pesos. You guys have your own economist, or I'm not an economist. If you guys have your own economist in your office, you can share this with them. They can review it. For credits, these simulations ay base sa ADB simulations ng fuel energy emergency. And then ang nag-run ng simulations in behalf of the department is a Professor Toots Albert ng PIDS. Now, but before I entertain questions, gusto ko lang ulitin, yes, the President's, ang direktiba ng ating Pangulo ay automated. So we will do it. We will make sure, except that sa unang pagkakataon sa Group 2, may manual process for validation and enrollment of their preferred platform, whether e-wallet ba yan, USSC ba yan, Palawan Remittance, so and so forth, Land Bank. The whole purpose, bakit 2,000 pesos? Kasi pinipilit natin i-restore yung nawawalang purchasing power nila because of inflationary effects. Mabigat ang binibigay na emphasis nito sa mga nasa gitna, yung Group 2, Group 3. Sila yung mga low-wage earners, yung mga kumikita, nababawasan ang payroll every month because of different taxes. So sila yung binigyan natin ng emphasis, pati na rin yung near poor kung tawagin. Kaya yung disenyo nito is in their favor. At panghuli, tulad ng sinasabi namin, ang departamento, ang mandato masigurado na sa ganito mga pagkakataon ng ating mga mamamayan ay na ang papangalagaan. Malalabanan natin ang kahirapan na wag silang mapitpit pa mas malalim sa kahirapan, at sinisigurado natin na yung mga nandun na sa laylayan, konti na lang baka mahulog sa kahirapan, masigurado natin na hindi sila mapunta tuluyan sa below poverty line. So I guess yun na muna. So we're now open to questions. Anybody for us can answer. Yep. Thank you po. Val Gonzales po, TCRA. Tinitingnan ko itong grouping secretary kung sino yung
kasama dun sa program, 7.5 million households. Marami din ho yung umaasa na mga middle income families. Paano naman po sila? Val, tulad na nabanggit ko, yung Group 2 at Group 3 are technically part of the middle income already. They may be in the lower part lang of the middle income. Kasi kung ito yung poverty line, and Dev can answer in a bit and can correct me, kung ito yung poverty line, ito sila nasa taas. So they cannot be, ibig sabihin hindi sila poor, pero nasa lower bracket sila or nasa lower category of the middle class, so to speak. Ayoko kayo i-bore sa mga terminologies kasi mahabang kwentuhan yun. Pero ibig sabihin, yung disenyo, kung tignan nyo, mas marami yung nandun sa above the poverty line. So, binigyan emphasis natin yun. Ito yung mga, kaya nga merong angulo ng low wage sa SSS. Kasi ito, mga nagtatrabaho to, katulad natin, nababawasan, nakakaltasan ng buwis. Sila yung binigyan natin ng emphasis. Mahiyain po kasi yung mga nasa middle income class. Ayaw ho nilang tumaing ho sa gobyerno. Then who will identify them? Val, perfect question. Tulad na napaliwanag ko, hindi na natin sila aantayin na lumapit. Hinango na natin sila mula sa dalawang database. Una, yung community base o CBMS na talaan ng PSA. Pagkatapos natin kunin yon, ipinasa natin yung 1% sa SSS at sinabi natin, amin na pakicheck sa database nyo tong mga taong to kung nandyan sila. Amin na rin yung kanilang mga basic deposit accounts, i-deposit na lang natin sa kanila. Then yung Last na lang. Sandali, Val, yung Group 2, iimbitahan natin sila. Yun yung mga near poor, Group 2. Diba? New poor, ibig sabihin yung non-4Ps na poor, meron dyan, hinanap rin natin yung near poor. Ibig sabihin, hindi sila yung mahihirap, kundi nandun sila nakapatong sila. Yun lagi natin naririnig, di ba? Yung isang one sickness away to poverty, one death away to poverty, in this case, one energy emergency away to poverty. Hinanap na natin sila gamit ng talaan ng CBMS, ng PSA. Ngayon, starting next week, makakakuha na sila ng mga imbitasyon kung saan sila pupunta so that they can get their first 2,000 and then kukunin namin kung saan nila gusto namin i-deposit yung mga susunod nila na mga 2,000 pesos. Sagot na yung next question ko kasi ang nasa isip ko, Sek, on top of 7.5 million target ay sila pa yung may dadagdag. Hindi, Yung pala, ito na yun. included na sila ron. Included na sila Okay. doon, 7.5. Thank you so much, Atty. Yeah. Hello, good afternoon, sir. May tanong po ako sa economic development and policy. So can you identify lang para we can take note kung sino-sino po? Hello po, good afternoon. Ako po si Volker Lanusa, Ronda Balita, Pilipinas. So may katanungan po ako sa economic development and policy na Yes. magkaroon po ba tayo ng program o policy and mandate sa ating mga kababayan, job creation guarantee o hanap trabaho program. Kababayan natin na walang trabaho, na gusto magtrabaho from 18 years old to 69 years old. Gaya sa India, Korea, and Argentina, sa bansang Thailand, 5% na lang walang trabaho. Sa tulong ng gobyerno, gumanda po ang economy nila. At bigyan ng ayuda o financial assistance. Within 6 months to 1 year, tulungan po sila magkaroon ng financial assistance. I understand, sir. Bottom line, tulad ng sinabi ko, nandito ho ako para paliwanag ang isang dimension o isang anggulo ng programa. Tandaan nyo yung uplift na EO has multiple departments to it. May Department of Transportation, DSWD, DOLE. Isa lang tong aspeto ng napakaraming programa na ililunsad under the uplift program. At yung binabanggit po nyo, kasama po yun. Okay. Para po sa susunod na question, yung mga next na media na magtatanong, please state your name and then your media outfit. Tapos po para sa rules natin, 2 questions, 1 major and then 1 follow-up para po lahat magkaroon ng chance to ask. Sige po kayo muna, ma'am. Magandang umaga po. Ako po si Ms. Marlene Bridgestock. Ako po ay taga Caloocan. Kailan lamang po ako po ay nagpunta sa aming lugar. Kasi nga po, meron po ako mga kababayan doon sa aming barangay na nagtatanong po kung paano na ba at ano na nangyari doon sa kanilang nakaraang pang sinali sila ng barangay doon sa programang listahan. Unfortunately, ma'am, hindi ko alam yan kasi hindi naman po kami nagpapalista. Ang sa amin, tulad ng sinabi ko, lahat ng programa ng DSWD ay nanggagaling ang listahan sa mga social worker namin or in this case, galing po sa PSA. Hindi naman po kami nagpapalista kahit kanino. Opo, ito nga po ang paliwanag ng former na DSWD head na si Obet Quezon. Nabanggit niya po. Ang tanong ko po ay ganito. Hindi naman ho lahat ng buong barangay sa lugar namin, sasampulan ko po kayo, ay nakaranas po ng 4Ps, nakaranas po ng mga benefits. Ano po ba ang maaari nating gawing pagbabago? Dahil ito nga po yung sinangguni ko na dito sa aming Caloocan na DSWD. Yun nga po. Ma'am, paliwanag ko po. Opo. Hindi ko alam yung pag-uusap po nyo hinggil dyan kasi ang local government na social welfare ay hindi ho DSWD. Opo. I will get in touch with them then I will talk to them. Thank you ho. Salamat. Salamat po. Next question po, Mary. Good afternoon po. As explanation lang, bakit yung 4Ps, yung group 1, one time lang yung Yeah. assistance and bakit sa iba, aabutin po ng 6 months? Kasi kung matatandaan nyo, una, hindi naman ibig sabihin na one time lang yung top-up, yun na lang ang natatanggap nila sa gobyerno. Kada buwan naman, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang conditional cash transfers. So meron pa rin silang aasahan sa gobyerno. At pangalawa, tingnan natin yung design.
alam nga ho natin na meron tayong mga near poor at low wage earners na gusto rin nating maabot sa ganitong mga pagkakataon. Kaya dahil limited ang government resources, we did a combination. Ibig sabihin, hindi natin kinakalimutan ang ating mga 4Ps, hindi natin kinakalimutan ang ating mga walang gutong beneficiaries, pero we also added people na maaring hindi nakakatanggap noon. So, that's the reason behind it. And sec, lastly, looking at the past cash relief assistance, paano po may iwasan yung duplication of beneficiaries sa programa? Tulad nung last time, that's why nga mahigpit kami doon sa una, bago to nasala tumalistahan, nag-cross-checking na kami. Ibig sabihin, kinuha namin yung mga database. Yung database ng PSA, cross-match namin sa SSS database para masigurado natin na walang duplication. Within the department, tinukuy rin natin sino ba yung same household pero separate individuals yung nag-appear. Masusi yung deduplication process. Pero as an added protection, yung hinihingi ko nga dun sa new yung sa group 2, may one-time na manual so that we can know our customer. Ibig sabihin, we can validate the identity, we can identify kung totoong ba tong tao, doon pa ba siya nakatira, bukay pa ba to, para masigurado natin na totoo yung binibigyan natin ng tao. Yes, lagi naman yan, standard operating procedure yan ng DSWD. Next question from Alan muna, ma'am. Sec, dito sa programa po na to, sa DSWT po manggagaling yung pondo ng manggagaling yung pondo para po dito sa APLIT program. At this point, it's a combination, but yes, sa DSWD. We may get funding augmentation, katulad in the past years naman pagka lagi kaming, di ba, nabanggit ko, I think in one interview, there are times na kailangan namin humingi ng augmentation, so binibigyan kami. Pero for now, yes, kinukuha siya sa budget ng DSWD. Okay. Hindi ho ba maapektuhan yung mga existing programs natin? Yes, dahil sa panibagong programa po to? Well, alam kasi we need to respond to the ongoing energy emergency. There's so much uncertainty brought out by the volatility sa Middle East. Alam natin yung inflation, gumagalaw yan. So, we will have to fulfill our mandate, pero may assurance naman kami mula sa ating Pangulo na kapag sakali kakailanganin pa ng DSWD ng augmentation later on in the year, binibigyan naman ko. Okay. So, last na lang na clarification to, Secretary. Itong budget natin, manggagaling sa DSWD dito, hindi ito huhugutin mula dun sa existing na mga program natin para pantulong dun sa mga kababayan natin, gaya dun sa AIX na pinantulong natin dun sa transport last time. Ang pagkakaalam namin, nasa 76 billion. Nagko-compute ako dito, nasa 7 billion para sa 4Ps, walang gutom, 30 billion. 55 yan, di ba? So lahat-lahat 55 Yes. billion pesos. Ang pagkakaalam ko, yung para dun sa AIX nyo, nasa 70 plus, 60. So walang problema, hindi maapektuhan yung mga Alan, services. we have the assurance of the President na as in all the time naman, laging mandate ng departments to use existing program funds to finance its mandate. Pero pag nakinukulang kami, pinadadala naman kami ng augmentation. And the Secretary of DBM has also assured us na pag kailangan namin ng augmentation, they will augment. Okay? Next question from JC Cosico of TV5. Sec, yung first lang po, palinaw lang po ulit nung schedule ng payout ng tatlong grupo. Sige. Group number 1, as early as Tuesday. Kasi, remember, existing beneficiaries yan. Si 4Ps. I'm referring to group number 1, 4Ps. Sometime next week, i-credit na yan Tuesday ang self-imposed deadline ko, so they should see it in their land bank accounts by Wednesday or Thursday. By the way, may mga 4Ps tayo na naka-Gcash na, the same applies. Yung sa walang gutom, you have to remember, hindi namin ma-deposit doon sa kanilang electronic benefit cards kasi food credits yun nandun, pagkain. So, credits yun to a store. So, ang gagawin namin, may schedule yan ng redemption. They do redemptions once a month. Yung tawag naming redemption day or market day nila. So, before they redeem, we give them the 2,000 para magamit pa nila pambili ng pagkain. Now, group number 2, magsisimula na tayo ng manual first round next week nationwide. Sabay-sabay yan. Especially in areas with the highest density of identified beneficiaries. Yes. Yung group number 3, magsisimula na rin kami by next week. Within the week, credit na rin yan. Kasi the SSS people are here, they've been helping us. Land Bank has also assured us. Sir, yun lang sa yung mga nakaraang issue din, yung mga wala sa listahan, and paano yung mga transport workers natin na nakatanggap ng first round? JC, remember, household tinitignan to. And we're looking at it from a paradigm of poor, non-poor, low wage. So marami doon sa mga transport workers na yon ay bahagi rin ito. Remember, the CBMS is a national saturation. Ibig sabihin, marahil napapaloob na rin sila nito kasi 7.5 million households to, napakalawak ng kanyang catchment. Yung transpo na yon, nung natapos kami, 1.8 million lamang na individual yon. Individual, so maaring mas maliit pa yon in terms of household kasi baka sa isang household may dalawang namamasada. So we're very confident that a big chunk of them is part of this program, lalong-lalo na if you're poor or near poor or low wage. Yang tatlong yan, napapaloob ka dito. Now, I would rather let PSA answer the other question on yung the listing. Kasi kami, hinango lamang namin yung list galing sa kanila. Remember, the CBMS law said
na wala nang ibang listahan na pwedeng gamitin kung hindi ang CBMS. PSA? Or yep. Sino bang magsasalita para sa PSA? Yeah. Yung about lang, sir, dun sa mga complaints ng mga nakaraan na wala sila sa listahan. Go ahead, sir. Yeah. So, first of all, that was done by PSA kasabay nung ibang survey natin, no, ng census. When it comes to the CBMS, nasa sa households kasi yan if they will agree, no, to be covered, if they will agree to share their information. So, yun yung ibang pwedeng maging problema dyan. But of course, that's why it's not done one time, no? Because we know, there can be changes. There may be some that may not have been covered for one reason or another. So there's going to be another round next year, 2027, for the CBMS. WD's confidence level is based on the confidence level of the PSA. Let me just add that, yung exercise from our end to try and identify the poor, the near poor, that's just the starting point, no? It's done very objectively based on a number of indicators. We do it separately from the PSA. In fact, no, the database that we have do not have the names, no? So because we're just trying to look at the characteristics of the household. Pag na-identify na namin sino yung households na yon, we give that list to PSA. Sila yung naghahanap sino ba yung household, ano yung pangalan ng mga tao doon. Yun yung binibigay natin sa DSWD, no? So that's how objective it is. Now, despite that, no, despite the fact that it's done scientifically, objectively, of course, all these are estimates. So based on estimates, the final vetting of that is done by DSWD itself. That's why they also have various mechanisms, grievance mechanisms, so that we can address if merong na hindi nasama, merong nasama na hindi dapat nasama, those kinds of things. Well, ipagtalo sa harapan nyo, nakakahiya. But again, the list came from PSA, let me say that, and I cannot add people in the list because I do not do the saturation. I cannot haphazardly say na ipapasok kita kasi yun iniiwasan natin itong batas na to eh. Remember, I came from Congress also. I come from the local government units kaya alam ko ano yung CBMS. Sir, I don't want to be arguing again, but the list came from them. I have no other mechanism to add more people to the list because the list did not come from me. I surely cannot get a person and say na, mahirap ka, ikaw hindi ka mahirap, mali yun. Kasi nga ito, di ba, iniiwasan natin yung punto na merong, yung lagi niyong tanong sa akin, nakialam ho ang politiko A, nakialam si public servant A, wala ho yun ngayon. Wala kaming hininga ng kahit na ano sa local government units, kahit na sa hanay ng mga, kahit na sino. We just simply took the list from CBMS, we cross-referenced it, sila rin nagtukoy sa amin kung sino ang poor at not poor, tapos yun na lang ho ang sinunod namin. Again, I certainly do not have a way to haphazardly say na mahirap ka, hindi ka mahirap, because I do not run the proxy means test. Next question from Michael Dalisoy of ABS-CBN. Hi sir, I understand kanina po nag-present kayo ng mga graphs and then you said itong 2,000 pesos ay mapipigilan natin yung mga mahihirap na lalo maghirap or yung mga iba na pumunta sa mahirap na threshold. But could you just laymanize it and help our audience understand kung paano nyo po ito nasabi at hanggang kailan po sir? Paano kaya nasabi, pinatakbo na lang binigay natin sa mga eksperto at sinabi natin sa kanila, magkano ba talaga ang nawawala na kapasidad ng bawat pamilya habang tumataas ang presyo ng langis, ganoon na rin ang presyo ng mga bilihin. Sila nag-compute sa atin, nandun yun sa pangatlong graph. Base sa numero na yun, syempre may allowance time nilalagay dahil alam natin ng araw-araw na gumagalaw yan. So, doon natin na-derive yung 2,000 pesos. Makikita nyo doon na sa 2,000 pesos, sasapat na yon na hindi naman ito, kumbaga, para mabayaran lahat ng kanilang gastusin, kundi para mapalitan yung maaring nawawala dahil tumaas yung presyo ng bilihin. It's meant to replace the loss in purchasing power. Palitan yung nawala sa pera ng pamilya na yon dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Put it this way, kung dati-rate, kunwari, to laymanise it, piso yung halaga ng piso mo, nakakabili ka ng isang produkto. Ngayon, dahil sa tumaas yung presyo ng bilihin, yung piso mo, nabawasan. Piso pa kinikita mo, pero yung kapangyarihan niya makabili ng isang produkto, nabawasan. Yung bawas na yon ang pinalitan natin. Para yung piso mo, ang halaga niya, piso pa rin. Mike, does that laymanise it to some degree? Thank you sir, thank you so much. Siguro sir, ito naman, follow up doon sa mga questions ni JC, particularly sa groups 2 and 3. Paano ho ba ito? Pupunta sa, sabi kasi automatic na i-credit ng SSS sa inyong enrolled disbursement account and then papasok ba ito sa ATM accounts nila or paano? Si Attorney Gary can answer that. Good morning. Yes, ang ating po mga tatanggap ng benepisyo ay yung meron pong disbursement account na tinatawag sa ating pong sistema. So sila po yung karamihan nakakuha na po before naka-avail na ng benefits ng SSS. So meron silang binigay na bank account kung saan kinikredit po yung mga benepisyo. So same thing dito. Yun po mga napili ng mga beneficiaryo, meron po silang mga disbursement account. So kikredit na po automatic sa kanila pong mga disbursement account. Doon na nila i-withdraw? Yes, apo. Papasok na lang po automatic. Gary, land bank yan, di ba? Yeah. Ano po, Peso Net Participating Bank. So kung ano po yung in-enroll nila or ni-nominate nila kay SSS for disbursement ng SSS benefit or loans, doon po i-credit yung benefit, ay yung assistance. I understand. Thank you po. Thank you. Next question po from Mark Salazar of GMA. Mike, we spoke about that's group 3. Let's talk about group 2.
Group 2, yun yung mas masalimuot ng konti. Makakakita kayo ng manual payout kasi nga yun yung unang pagkakataon, wala kaming listahan ng kanilang mga e-wallet, wala kaming listahan ng kanilang mga ATM account. So ang naging at dahil 2023 pa yung 2024 yung CBMS, maaaring umalis na doon. You have to remember, baka nakatira ako ngayon sa Valenzuela, bukas nakatira na ako sa Davao. So yun yung mga nuances na kailangan namin ma-check. Kasi ayaw natin mangyari yung occasion noon in the last administration when they did the social amelioration. Remember, there was a story na dineposit sa mga finance FSPs, financial service providers, pero dahil hindi niya na pala number yun, nawala na siya, natulog yung pera sa mga account. Nabalik naman, pero natulog yung mga pera sa account. So we don't want that to happen. Kaya ngayon, these are people who might be, for the first time, makakatanggap ng tulong sa gobyerno. Gusto natin yung latest data nila kung saan namin i-deposit yung succeeding payout. So next week, you'll see the manual payout take place all the way to the end of the month para pagdating next month, they would have given us their preference. Ano ba yan? Land Bank? GCash ba yan? Maya ba yan? Pipila sila. We're already working with different local government units. They'll get notifications kung saan sila pupunta. Just the way we did it doon sa CRA, yung sa Cash Relief Assistance. But this time through LGU. But it's not the LGU. Lilinawin ko, hindi LGU ang pumili sa benepisyaryo. Ang pumili, hinango to sa listahan ng CBMS, tinutulungan lamang tayo ng mga LGU na organisa at imbitahan ang mga tao. Next question from Mark Salazar, GMA News. Yes, Sec, ano yung basis for the timing? Bakit may nag-trigger ba sa ekonomiya that it's now? At ano ang basis that it's up to December only? As if we're assuming na by January, wala na sa laylayan yung 3 groups. So ano yung basis for the schedule and the timing? First, nothing triggered. This is part of the ongoing EO 110. Kung babasahin yung EO na yun, nakalagay doon na kailangan continuous yung efforts ng pamalaan pag-arrest ng mga effects ng energy emergency. So this is the pivot. Diba? The first one was to unahin natin. Sabi nga ng mga eksperto, unahin nyo yung transpo sector kasi sila yung nasa harap eh. Pero ngayon, alam natin may ongoing volatilities. Wala naman nangyari, pero ongoing eh. Hindi pa, as long as there's no peace accords in the Middle East, laging we can experience volatility. Ito yung direktiba ng Pangulo to insulate. Protektahan lagi ang ating mga mamamayan kung ano man ang mangyari doon. Yun ang mission ng ating Pangulo, yun ang direktiba niya. Bakit till December? That's the second question. Because one, we can only program funds up until December. Hindi naman kami pwede pa mag-program ng funds for next year kasi papasok pa lang kami sa Kongreso. If Congress will want to add and propose it, then it will have to be subject to the deliberations there. Pero hindi ibig sabihin na hanggang dyan lang tayo. The President will make sure through the Uplift Committee to use other mechanisms to protect Filipinos whenever and wherever they need it. Isa na lang, second question. Yung una nating round ng ganitong ayuda, nagtampo yung not the group 3 na yung parang isang problema na lang. Yung mas mataas pa na sector. Sabi nila yung kaming mga nagbabayad ng pinakamalaking buwis pero laging hindi kasama. Sa ayuda as if hindi kami umaray sa gasolina, sa pump prices, sa presyo ng TNVS, etc. Laging wala yun, pero sila daw ang nagbabayad ng buwis. How do we address this sentiment? Mark, I can only speak for what I know and what falls under the purview of DSWD. And now I'm supposed to speak about Uplift. But I do sit in the Uplift Committee at nakikita kong may mga other non-monetary interventions na ginawa ang gobyerno na tamasa nating lahat. Katulad ng mga panahon na yun, and forgive me but I'm not sure if it's still running. Ano ba, di ba, yung sa mga pier, inalis yung mga pag-collect ng transport of goods. So those translated to discounts in the prices. May mga iba pang non-monetary naman, like yung contract servicing ng DOTR wherein the general riding public hindi naman pinili kung sino lang sasakay, di ba? So there were other non-monetary interventions that the government did, and I'm just not the right person to speak about everything, but you can also fact check me naman and look at those other ones. In fact, the DBM webpage has a uplift link that will list down every single intervention of every single department of the committee. Pero I just want to go back. If you look at this design, it's not just looking at the poor. It's looking at the near poor, and it's also looking at the low-wage earners. Nagbabayad din ng buwis yun. And they go to work like you and me. In fact, baka marahil kasama mo sa network nyo, may mga papasok dyan eh. Kasi hindi naman, may mga, when you say low-wage, yung mga minimum wage earners, diba? Or slightly above minimum wage or near poor, na makakapasok in this program. Okay, due to time constraints, that's two sets of... Okay. Next set of question is from Marita Moahe, PNE. Sec, hello, good afternoon. Pwedeng paki-clarify kasi yung group 2 siya yung bago eh, sabi mo kanina, Sec. So, group 3. Yes, okay. So, baka pwedeng pa-define more or less nasa saang salary income bracket itong group 2 and group 3 natin. Okay. I would rather let PSA kasi sila yung nag-rank ng who is poor and who is near poor. Kayo sila DepDev na lang siguro mag-explain ng near poor definition nila pati ng poor definition nila. And I'll let Attorney Gary speak naman for what low wage earner is defined, but it's in the handout actually.
Thank you, Second. So for the poor, no, we based it, of course, on the PSA data, no, and the current definitions of poverty threshold. So that's 13,873 per month, no, for family of 5. The 25%, so 25% higher than that threshold, is equivalent to 17,341. Yeah. So, did you... Pwedeng palimanize para. Yung 13,000 13 pababa. Okay, 13 pababa, poor ka. Ito yung... For a family of 5. Yes. Okay. And then yung 17 po ay... 25% on top of that. Mhm. Imagine this line. This is the poverty threshold. This is 13,000. Lahat ng nandito sa baba, poor. Ngayon, ang ginawa natin, hinanap natin sa pakipagtulungan sa kanila, 13,000 plus 25% of that. Hinanap natin. So, kung ito yung line, times 25.25 pataas. Hinanap natin lahat sila dito. Sorry, I have to use my hand for better illustration, di ba? This is the line. Anything below 13,000 is poor. Now, this is the line times 0.25% of that. Anything on top of that, hinanap pa natin sila. So that's why we call them near poor. Nakapatong sila dito. Kaya lang po yung question ko is, kung yung data natin is based on 2024 data pa po, so how updated is that? So parang baka mamaya nawalan na ng trabaho along the way or may nagbago sa sitwasyon sa buhay nila, biglang gumanda yung buhay. So 2 years is a bit long. Well, there's always a limit to the information set that we have, no? Our ability to, if we want very accurate data, of course, the ideal is every day we would do this, no? But you can imagine the cost of doing a nationwide survey like that on a daily, even monthly or yearly basis. No? So we have to compromise on these things. So dati nga yung FIES natin, we do it every 3 years. We do that. We're now doing that every 2 years. So ito, nag-CBMS tayo ng 2024. We're going to do it again next year, no? So talagang may mga limitation in the way that we collect information. Just the same, no, precisely because there may have been changes. That's part of the reason why we don't just limit it to the current poverty threshold definition or the current poor definition. We added that margin of error, if you'd like to think of it that way, na yung even those na higher yung income by as much as 25%, sinama na natin kasi pwede namang tatamaan din yung mga yung bumaba ng income over that period of time. Next When question. I say it again, that's what you call the near poor, diba? There's so much talk about the near poor, and correct that that's near poor, diba? Kasi lagi yun diba? Na bakit yung mahirap lamang? Paano nga yung isang sakit na lang, or isang sakit, kamatayan, o trahedya, or disaster na maging poor na? So yung allowance na binigay is the 25% on top of 13,000 plus. Due to time constraints, last 2 sets of questions. First set is from Lou Medina, Net25. Okay, sir. About the new project Uplift, how is Uplift different from SLP and other DSWD assistance program? Oh, it's very different. SLP, AX, SLP is a livelihood program. It's meant to spur entrepreneurship. It's a mainstay program na taon-taon nandun siya sa libro natin. Assistance to individuals in crisis situation naman po ay yan yung ginagamit nating mekanismo sa pagtulong na may mga pinagdadaan ng krisis. Dumadaan sa social worker yan. In this case, ginamit natin poverty thresholds. Sino ba, batay sa datos, sino-sino ba sila, magkano bibigay sa kanila, at hanggang kailan ibibigay sa kanila. Sir, pag naka-avail na sila ng SLP, Pa rin. pwede pa Magkaiba rin. yun, ma'am. Magkaiba. So, maaaring meron kang naka-avail ng SLP pero bahagi pa rin ng Uplift. Kasi ang tinitignan natin, tulad ng paliwanag natin, yung estado ng inyong buhay. Income levels and poverty levels. Sabi nyo kanina, hinahanap yung mga mahirap. So, does the program prioritize disaster-affected families? And Iba rin naman ang ginagamit natin doon. Iba pa Ang rin. ginagamit natin sa disasters are emergency cash transfers. Ito po, when I say hinahanap natin yung mahirap, lagi mandato ng DSWD tulungan yung mahirap, near poor, at lahat ng mamamayan na may pinagdadalang krisis. In this case, ang lente na tinitignan natin may crisis, may energy emergency. So gamitin natin itong mekanismo na to para maprotektahan sila. So, last na po, what documents should the applicants or beneficiaries prepare? Sa group 1 at sa group 2, sa group 1 and group 3, wala. Kasi may ATM na sila, nasa database na sila eh. Sa group 2? Pagising nyo, sometime next week, pagtingin nyo sa ATM accounts nyo, nandun na. Now sa group 2, magdadala lang kayo ng isang valid ID, preferably a national ID, so that during the payout itself, makita ko na ikaw ba yan? Yung sinasabi mo ay ikaw ba? Yun lang ho yun. Walang social workers intake kasi na-pre-identify na kayo ayon sa CBMS. Next question from Elijah Canlas, PTV4. Mary. Kasi po nung nakaraang casual leave assistance, may mga beneficiary na nagpupunta ng madaling araw and then ang ending wala sila sa listahan. Paano po kaya tutugunan yung possible scenario na ganun? Pagdating ng Monday, may pumunta doon, mahirap naman talaga, pero wala siya sa listahan ng PSA. Kailangan tanongin yung PSA, dapat nahanap nila yan. Hindi kasi ako ang gumawa ng listahan. Like we mentioned, the information that we got is based on that survey that was done 2 years ago. There may have been changes, so maybe that's something that we can discuss in terms of
whether there can be mechanisms to vet the current situation of those households. Sa WD, mataas dapat ang confidence level namin because the exercise was done by the government's arm that's in charge of databasing. So kami, we'll just rely on what they give us. Now, ito na lang panawagan ko siguro. Kung hindi naman ho tayo nakatanggap pa ng paanyaya, wag ho tayo magpupunta ho doon kasi talagang sisikip ho yung payout center. Sa mga darating na araw, pag-uusapan na lang nga namin kung paano natin ito maa-address kung may mga ganyang kaso ho talaga. Pero yung pagpunta ho doon, kahit wala ho tayo, hindi naman tayo nasama doon sa paanyaya, makakasama lang sa inyo kasi mag-aantay kayo. At syempre, isipin natin ngayon, maliliit yung mga venue natin, baka lang sumikip lang ho. Pero hindi naman ibig sabihin nakakalimutan kayo. At may mga ibang mekanismo pa naman ng pagtulong, katulad ng assistance to individuals in crisis situation ng departamento. Hindi lang naman ito ang bukod tanging programa na meron kami. Yan. Thank you po. Sophia Shoko po from Newswatch Plus, sir. I know you mentioned kanina po yung Group 2 mabibigyan ng invitations, then yung Group 1 walang problema. I guess yung sa Group 3 lang, how will they be notified kung isa sila sa, I'm not sure kung kayo po, sir, or No, sa SSS. Opo. How will they be notified kung isa sila sa mga makakatanggap ng cash aid? So by next week nga po, makikredit sa account nila yung ano. And then we have naman the notification facility. So possibly i-notify po namin sila dun sa, kung registered po sila dun sa my.sss account, dun sa inbox notification po, and or email po na registered with SSS. Last na po, for Group 3 din po ito. I just saw dito po sa slides ninyo nakalagay na tanging ang pinakamatatandang miyembro ang makakatanggap ng assistance. So, Ikaw kayo magpaliwanag niyan. So banggitin ko na lang po kung ano po yung criteria ng mga makakatanggap ng assistance. So based po, yung napag-agrihan po kasi namin ng mga agencies po na involved dito, ang criteria po for the assistance are employed po siya at kasama siya dun sa 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA. Meron po siyang 20,000 pababa. So 20,000 na MSC yung monthly salary credit. So based po yun dun sa monthly contribution po ng member. And then nakapaghulog po siya ng hindi bababa sa isang buwang contribution in 2025 or 2026. And meron po siyang disbursement account na enrolled po kay SSS. just a clarification po. So for example, in one family, mother, SSS member, may disbursement account, and then may anak siya, nagtatrabaho na rin, same, SSS member, may disbursement, but nakabukod. So ang makakatanggap pa din doon, kunyari nakabukod, single, ang makakatanggap lang doon ay yung mamba din. Actually, kay SSS po kasi, individual po ang identification namin doon. So, ang DSWD naman po kasi, sila po ang nag-identify kung sino yung beneficiaries per household. So, ang beneficiaries po kasi nitong sa Group 3 po natin per household po kasi. So, if doon po sa CBMS data, kasama po sila on the same household, isa lang po sa kanila. And I think ang identified po is yung pinakamatanda na SSS member po yun. Correct. Yun yung, if I can add, ma'am, yan yung kaninang tinatanong mo, di ba, na duplications. Kasi household to so maaari sa isang bahay, tatlo silang naguhulog. So ano yung lang ginawa nating criteria? Yung pinakamatanda na ang kukunin natin doon. The one that has been contributing for a longer period of time. So that is another good question that addresses the duplication. Kasi for sure, there are households with multiple SSS beneficiaries that may fall in the same category. Hope that answers. Okay, last question from EuroTV. Hello po, magandang araw po. Erica Trinidad po for EuroTV News. Question lang po, paano po kaya masisigurado po ng DSWD at itong uplift program po na as much possible po ay mabilis po at wala pong masyadong magiging aberya po? Lalo na po kasi meron po tayong mga kababayan po na wala pong digital na literacy, lalo na po sa kaalaman po sa mga digital bank account po. So, paano po kaya po yun? Yung mga beneficiaries po natin sa mga malalayong lugar po na wala pong maayos sa signal or kulang po sa payout partners po? Digital lang ang format sa araw na yon. Pwede ka rin mag-ATM account. So, ibig sabihin, kung ano yung preference mo, ibigay mo ho sa amin. Hindi e-wallet ang pagpipilitan ho namin. Kung may ATM ka at gusto mo doon, as long as that's what you register. Alright. Last question, sir. The gentleman behind. And then, I think, lagpas na. Gutom na kayo. Wala nang gutom. May gutom na di ulit dito sa room. Yes. No, the gentleman behind. Si sir. Kanina pa siya. Secretary, magandang tanghali ho. Ed Tan ho ng Road News. Sir, itatanong ko lang ho, yun ho, manggagawang hindi ho, pakyawan lang ho, saan ho siya papasok? Yung mga nangangontrata lang. Kung tama ang mataas ang confidence level ko na maganda yung pagkakalatag ng CBMS, nahuli yan sa bucket 2 at sa group 1 o group 2. Kasi ibig sabihin, maari yung mga pakyawan na yan ay maaring membro ng 4Ps, maaring membro ng walang gutom. So nasa hanay pangkat number 1 yan. Kung wala yan, dahil wala naman siya mga anak, so hindi siya nag-qualify sa 4Ps. So mandun siya sa tinatawag na group 2 natin. Dapat nahagip yan nung nag-survey ang PSA, doon namin sila hinango. Sir, sa akin nung programa, tinatanong kung saan sila mag-a-apply. Paano sila mag-a-avail sapagkat hindi pa ho Avail ng hindi naman po. Hindi ho tayo mag-a-avail, sir, tulad ng piniliwanag namin. Ginamit namin yung listahan ng PSA
para matukoy natin kung sino ang kabahagi ng programa. Ang secretary saan sila pupunta sapagkat wala sila sa listahan. Again, tulad ng sinabi ko, mataas po ang aming confidence level na yung ibinigay sa amin ng PSA ay inklusibong listahan. Alright? Thank you. Ano po ang inyong reaction dito? Isa po ba kayo sa mga napili or qualified na mabigyan? I-comment nyo na po sa baba. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Chachas TV at iba pa. I-like, share, and subscribe para kayo updated. God bless po and have a nice day.